Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 0999-191-4876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ANC 24/7. Grabe, lahat na lang ata ng kamalasan bumagsak na sa administrasyong ito. Breaking! The peso opened at 62.05 to a dollar on Friday, August 28, 2026. Ngayong araw na ito, di ba? Friday? Kahapon, at the end of trading on Thursday, the currency exchange rate dipped to 61.888, the lowest in history. So, kahapon, lowest in history na, 61.888. Ngayong umaga, pag open ng trading, 62.05 na. Talagang, wala na. Anong ibig sabihin nito? Habang humihina ang ating peso, magre-resulta ito ng inflation. Lalong tataas ang presyo ng mga bilihin. Kaya, lalong magdadala ito ng kahirapan sa taong bayan. Malala ko nung elementary pa ko, ang $1 is to 8 pesos. Yun ang alam kong rate. Kaya lang nung, I think, magsaysay administration nata, yung 1:2. So, napakalakas ang peso natin nung una. So, nung Marcos Senior Administration, nasa 1:8. Kaya, kahit magpunta ako sa eskwelahan noon, ang aking baon is sintimo, yung malalaking sintimo, yung size ngayon ng 5 pesos. Ganon ang sintimo nung una, yung bronze. Ang dami kong mabili sa 1 sintimo. Malala ko ang bigas, 1 gantang. Ang 1 ganta is 2.5 kilos. Nakakabili kami ng mga 3 hanggang 5 pesos ang 1 gantang ng bigas. Kaya malala ko pa, magpunta kami sa market ng aking nanay. Dala siya ng malaking basket. Ang pera lang niyang dala is 5 pesos yung papel. Emilio Aguinaldo ata ang hero doon at green. Ang dami naming nabibili sa 5 pesos. Ang galonggong nung kabataan ko is ang 1 kilo ganun din, mga 5. Ganon kalakas ang ating ekonomiya nung una. Ngayon, wala na. Pababa ng pababa ng pababa. Yung sa Senate hearing, tinanong ni Senator Camille Villar ang Bangko Sentral ng Pilipinas, bakit bumababa ang ating economic growth? Bakit 2.3% na lang at the end of second quarter? Sabi, very obvious, sabi ng Bangko Sentral Governor, yung investments, bumabagsak ang investments, both local and foreign. Kasi nga, government spending, naghinay-hinay sa spending kasi nga, dahil sa korupsyon. So, bumaba ang spending ng government,
bumaba ang negosyo kasi halos wala nang gustong magnegosyo sa ating bansa. Ito, local, ano ba to? Saraw Jeepney ata. Yung nag-apply na ng permit dito sa Pilipinas para magtayo ng planta ng magpagawa ng sakyanan for export to other countries. Ang daming rikititos kaya nag-back out yung may-ari ng Saraw Jeep o ano. Nagpunta sa ibang bansa. Ayaw nilang magnegosyo dito. Ganyan nakatindi ang ating sitwasyon sa Pilipinas dahil halos wala nang gustong mamuhunan. Sino pa naman ang gustong mamuhunan sa talamak na korupsyon? Tapos, ang daming rikititos. What do you mean by rikititos? Yung red tape. So, ay nako, kawawa ang taong bayan sa administrasyong ito. Instead nga nag-promise na ano yung promise? Bayan, babangon muli. Ano ngayon? Lumulubog na ang ating lahat. Lumulubog. So, tama si BP Sara, yung sabi niya na God save the Philippines. Anyway, konting tiis na lang po tayo. Malapit ng 2028, may pag-asa pa. Kailangan kasi natin yung righteous governance eh. Yung dapat yung pondo, yung budget na yan is gastusin para sa taong bayan. Ang nangyayari sa ating budget, inuutang pa natin yung ano diyan sa 7.2 trillion na budget for next year. More than 1 trillion yan ang uutangin sa labas kasi kulang ang income ng gobyerno. So instead na gastusin para sa paglago ng ekonomiya, ay napupunta sa korupsyon. Kaya ayan na po. Wala na talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Sa balay ni Angkol Sinaon sa Lelo nga taga sitio Mauswagon sakop sa Barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So mo ni siya ang natabangan sa hero kay ang iyang atop mga buslot na. So mo ni karon ang iyang pagapulihan sa gitabang nga yero. Kang kayong salamat sa among nadawat nga tabang sa mua nga nakilis mig atop. Buslot ta kay tawo ng among atop. So muna ni ang gitsura sa ilang gipuy-an, sa ilang gatulugan. So muna ni ang gitabang nga yutso kataas nga napulo ka buok. Dinenda sa bari no talagtasan te. Sapat na igan. Sumpay kaya. Pabalik na anday. O karon naman na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So maayo na gyud di na gyud sila maulanan. Una, daghang kayong salamat sa tabang sa Ginoo nga miabot sa among nga grasya o sa among nga galon nga nagtabang og sin.
Kay sukad-sukad pa wa gid mi kanus nakadawat sa hinabang asin. Karon 20 na katuig ning among balay nga naguba na. So karon pa gyud nakadawat mi og hinabang daghang kayong salamat sa among agalon nga naluoy sa amo nga naghatag og tabang asin. So So manginaot mi ang nagtabang among agalon ang ginunay magabalo sa maayo ang ilang panlawas og tagaan sila pa og daghang panalangin nga tagaan pa siya nga sa mataas nga kinabuhi. salamat daghang kayo. kayong salamat. Salamat kayo, Col.